So ayan mga pre, pag-usapan po natin itong patungkol po kay Sara Duterte kasi di umano ay nakakuha po siya ng unmodified opinion, no, mula sa COA. So ibig po sabihin nun nakakuha po siya ng magandang ratings dito sa sa COA mga pre. Pero ang tanong dito, no, ito ba ay totoo? Maniniwala po ba kayo dito? Syempre, no, meron po tayong mga nalalaman patungkol sa di umano'y panlulustay ni Sara Duterte, di umano'y panunuhol ni Sara Duterte, maganda po bang ratings yan kung ating pong tatanungin? 'Di ba? Kasi hindi naman po porke nilabasan ka ng COA ng magandang ratings, sa lahat ng ginagawa mo, maganda talaga. Hindi po ganoon. Siguro may mga iilan lang na nagandahan sila, pero ang nasa isipan pa rin po ng mga Pilipino ay yung 125 million na biglang naglaho. Ngayon, pag tinatanong naman si Sara Duterte saan po napupunta yon, tahimik po siya. 'Di ba? Tahimik po siya, hindi po siya nagsasalita. Ang sumasagot lawyer minsan, hindi naman siya sumasagot. So, ano po ba 'yon? Maganda po ba 'yon? Na makakaganda po ba 'yan ng ratings laban dito kay Sara Duterte? Tapos pa-travel pa siya ng ibang bansa. Ang ginagawa niya puro paninira lang, papatay, 'di ba? Oo, yun yung kanya papatayin si PBBM, First Lady, Speaker Martin Romualdez. Ano po ba yan? Magandang halimbawa pa, magandang halimbawa ba yan para sa mga Pilipino? Hindi. Unmodified opinion. Teka lang. Nakakagulat ito, no? Nakakagulat. Bakit po? Kasi hindi po para sa akin, hindi po dapat nakakapasa si Sara Duterte sa mga ganitong klaseng ratings, no? Magugulat na lang tayo, no, na biglang gumaganda yung ratings ni Sara Duterte pero walang ginagawa. 'Di ba? Naalala niyo noon, merong isang nagsusurvey mga pre na di umano'y bayad na bayad ng OVP or ni Sara Duterte, 'di ba? Oo, bayad di umano. 'Di ba? 'Di ba umamin nga sila? Umamin po sila na sila'y nabayaran di umano. So, posible kaya ito? Teka lang. Bakit nagkaganito? Sana po ito'y maimbestigahan ng maayos. Bakit nakakuha ito si Sara Duterte ng unmodified opinion? Wala namang ginagawa. Pa-travel lang naman, di ba? So, nakakagulat mga pre. So, ito, panoorin po natin, bigyan po natin ng reaksyon. Sunod na taon, muling nakatanggap sa ikatlong sunod na taon, muling nakatanggap ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit o COA, ang Office of the Vice President ng OVP sa ilalim ni VP Sara Duterte. Ito ang unang inanunsyo. Galing, ang galing yung pa-travel ka lang, tapos magugulat ka, wow! Oo, ang ganda ng ko. Nakakuha ako ng unmodified opinion. Sana all talaga, 'di ba? Pero wala kang ginagawa, ha? Take note, wala kang ginagawa. Ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit o COA, ang Office of the Vice President ng OVP sa ilalim ni VP Sara Duterte. Ito ang unang inanunsyo ng bagong tagapagsalita ng OVP na si Attorney Ruth Castello sa kanyang unang Sana all, no? May bago na namang tagapagsalita. Ibang klase si Sara Duterte mga pre, no? Lahat gagawin, no? Para lang mapabango yung OVP. 'Di ba? Meron pang tagapagsalita. Sana all. Walang ginagawa, pero may tagapagsalita. Tuloy natin to. Sa pwesto. Ang unmodified opinion ay positibong audit rating na nagpapakita ng maayos, tama at legal na paghawak ng pondo. Maayos, tama at legal na paghawak ng pondo. Pero kung babalikan natin yung issue ni Sara Duterte, simple lang. 125 million, hindi niya masagot kung saan ito napunta. Simple lang po yun, ha? Kung maayos talaga ang paghawak ng pondo at transparent ka, dapat. Anong gagawin mo? Magkuha ka ng tagapagsalita mo. Sabihin mo, ito po, dito po napunta yung pera, ganito, ganyan. May mga ebidensya para sa publiko. 'Di ba? Para sa mga Pilipino. Pero pag tinatanong ka, wala. Minsan, maririnig namin, no comment. Ano yon? Kaya dito, nagugulat kami kung bakit merong ganitong klaseng
lumalabas sa balita or nilalabas yung COA, di ba? Sa accounting standards. Ayon sa COA, sapat ang ebidensyang kanilang nakalap at malinaw na naipakita ng OBP. Di ba nga po, etong si Sara Duterte, yung kampo niya, ginapang yung COA. Ginapang yung COA. Di ba? Na wag ilabas yung mga dokumento na yun. Pero nabuking po si Sara Duterte. So, ibig sabihin, pag ikaw ay may lakas ng loob manggapang sa COA, ibig sabihin, posibleng may connection ka sa loob na gagawa ng katarantaduhan. Kaya ang tanong po dito, si Sara Duterte ba ay may connection ba ito sa loob ng COA? Malakas ba yung kapit nito? Kasi bigla na lang, Bigla na lang tumaas yung ratings, di ba? Pero hindi po ako nakatingin diyan sa mga ratings na yan eh. Wala eh. 'Di ba? Hindi. Doon po ako nakatutok kung nagtatrabaho ka ba ng maayos o hindi. Ang tanong nga dito, ikaw ba, Sara Duterte, nagtatrabaho ka ba ng maayos para sa bansa? Nagtatrabaho ka ba? O pa-travel ka lang, pero pinapasahuran ka ng taong bayan? 'Di ba? Ay, balita ko nga wala ka pa sa Pilipinas eh. Nasa ibang bansa ka pa. 'Di ba? Sarap ng buhay mo eh. Grabe. Ang lahat ng mahalagang detalye sa kanilang financial statements. Para sa OBP, patunay ito ng pagiging transparent at responsable sa paggamit ng pondo sa kabila ng mga... O yan ha. Transparent daw po ang Office of the Vice President. Transparent. Napaka-transparent po talaga. Sa sobrang transparent ng Office of the Vice President, biglang naglaho ang 126 million pesos. 125 million pesos. Sa sobrang transparent ng Office of the Vice President, merong bagman si Sara Duterte na nagwi-withdraw ng 4 to 6 million weekly. Sobrang transparent. Sa sobrang transparent, yung 4 to 6 million weekly, hindi natin malaman kung saan napupunta. Napaka-transparent po talaga nitong ating tamad na Vice President. Di ba? Pero puriin po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Nako, mahal niya po yung mga Pilipino, mga pre. Alam niyo kung bakit? Mahal na mahal ni PBBM ang Pilipinas. Pag sinabing Pilipinas, mga Pilipino yan. Bakit po? Ngayon, nakapokus na naman po si PBBM sa mga libreng internet buong bansa. 'Di ba? Kasi ang importante kasi diyan yung mga estudyante, may mga internet, mga hospitals, 'di ba? Mga public schools, yun kasi yun eh. Kasi napapag-iwanan na po tayo. 'Di ba? Simula nang naging DepEd Secretary po yan, si Sara Duterte, napag-iwanan po ang edukasyon. 'Di ba? Bagsak. Sinimulan po ng Pangulo sa libreng internet. Napakalakas ng internet. 'Di ba? Sinimulan po yan ni PBBM. Ang tanong po, nagawa ba yan ng mga nagdaang presidente ng Pilipinas? Na si Digong? Nagawa po ba yan ni Digong? Hindi. Sino lang po yung nakagawa niyan? Si PBBM lang po. Tapos nilalait-lait nyo. Bakit? Winawalang hiya nyo. Bakit? Kasi diyan kayo nabubuisit. Naiinggit kayo kasi yung amo ninyo na si Sara Duterte at Digong hindi kayang gawin ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun lang kasimple, 'di ba? Ganun lang ka-basic kung iintindihin natin, 'di ba? Hindi nyo matanggap na ganun kasipag magtrabaho ang ating Pangulo. Pagdikitin nyo ngayon si PBBM at si Sara Duterte, ang layo, 'di ba? Ang layo. Sa totoo lang, napakalayo talaga. Si Sara Duterte, dumilang ng kuko ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Si PBBM mag-travel man yan ng ibang bansa, pero trabaho pa rin yung nasa isip niya. Hindi po paninira. 'Di ba? Delikado ang taong tahimik, tandaan niyo 'yan. Delikado ang taong tahimik kumpara sa mabunganga. Para kang, alam mo yung latang walang laman, ang ingay. Yan po ang kampo ng mga Duterte. Pero si PBBM tahimik lang. Pero tingnan nyo, yung mga kalaban niya, biglang nadapa yung iba. Dapa. 'Di ba? Walang nagawa. Yari.
Yung mga malalaking taong mayayabang dito sa Pilipinas, ay nakakulong na ngayon. Yung isa dito sa Pilipinas, yung pastor. Yung mayabang na pintanil nasa ibang bansa. Oh, nagre-relax sa daig. San ka pa? 'Di ba? Galing ng ating pangulo. Libreng internet para sa mga kabataan, para sa mga Pilipino, tinatrabaho na po ni PBBM at meron na po. 'Di ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Ang tanong, kaya mo bang gawin 'yan, Sara Duterte? Tapos yung ratings mo goods. Tapos wala kang ginagawa, 'di ba? Nakakatawa ka. Ay nako po, tuloy natin 'to. Aligasyon na maling paggamit ng confidential funds. I mentioned that for the last 3 years since 2022, puro unmodified opinion po ang binibigay ng COA sa Office of the Vice President. Ibig sabihin, unmodified opinion, maayos po ang submission ng financial statements na ginawa. It is Maayos ang submission. Tapos may narinig akong balita noon na kasi kung maayos yung submission, dapat malalaman din natin, no? Na bakit paano ginawa ni Sara Duterte na in 11 days ubos na yung pondo. Confidential funds ubos na. Paano yun na-transfer? Saan napunta? Oh. Maayos pala 'di ba? Maniwala kayo sa akin, ang tagapagsalita ng OVP, trabaho niya yan, napabanguhin ang Office of the Vice President. Lalong-lalo na si Sara Duterte. Trabaho niya po yan, napabanguhin yan. Diba? Subukan mo magtrabaho sa Office of the Vice President, tapos kukontrahin mo sila, baka bukas tanggal ka na. So, syempre, may amo ka, nangangamuhan ka lang, anong gagawin mo? Papabanguhin mo ang OVP. 'Di ba? Para yung trabaho mo, tuloy-tuloy. Ang sahod mo, tuloy-tuloy. Ganun lang po yan. Kahit pangit naman talaga yung tingin sa'yo ng mga Pilipino dahil sa confidential funds na yan, pero syempre dahil nandiyan ka, didepensahan mo yan, papabanguhin mo. 'Di ba? Normal yan. Ay nako po. fairly presented, it is honest, it's transparent. Actually, it's something to be proud of kasi sa mga ahensya po, lahat ng government agencies, dalawa lang po on the audit of financial statements, dalawang opinion lang po ang pagpipilian, either modified or unmodified. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. So, advantage po, alam po ng lahat ng government agencies yan na pagka may unmodified opinion sila, happy po silang lahat. Ayan ha. Maayos na pong nagagastos ng opisina ng Office of the Vice President yung budget. Oo, ang ayos nga naman kasi kaya mo ba naman pa-travel lang sa ibang bansa? Yung mga gastos diyan, pamasahe, mga pagkain, hotel, at iba pa, mga pagkain at mga masasarap na pagkain. Maayos nga naman yung paggagastos. 'Di ba? Maayos, transparent yung pag-alis niya ng bansa. Pero meron ngang isa, kung hindi na content ng mga vlogger yun, hindi natin malalaman na nandun na pala siya sa ibang bansa, di ba? Napaka-transparent talaga. Alam natin, pa-travel lang itong tamad na ating Vice President. Pa-travel lang. Transparent nga ang tanong, yung paglabas ba niya ng bansa, makakatulong ba sa Pilipinas? Makakatulong ba sa mga Pilipino? Paglabas niya ng bansa, anong sinasabi niya doon? Pa-interview agad. Banat agad sa administrasyon. Makakatulong ba yan sa mga Pilipino? Puro pagpaparinig yung alam mo. Yan ba yung trabaho ng isang Vice President, ang magparinig? Transparent nga naman, di ba? Maayos ang paggasta ng pera ng taong bayan. Yung mga nanonood sa akin, yung mga taxes nyo, siyempre yung iilan dyan pupunta sa OVP. Pamasahe ni Sara Duterte yun. Pa-travel ba? Sa iba't ibang bansa. Huwag na kayong magalit. Hayaan nyo na yan. Transparent naman sila Di ba? Bakit kayo magagalit? Kayo naman talaga sobra naman kayo. Relax lang. Chill lang kayo. Galingan nyo pang yung mga business nyo, galingan nyo para more on bayad sa tax at mapunta pa sa OVP yung iba. Para pangkain ni Sara Duterte, pamasahe.
o pang hotel, 'di ba? Para pagdating niya doon, ganado siyang manira sa ating gobyerno. O, 'di ba? Palakpakan natin! Anyway mga pre, yun lang muna yung ating video. Maraming salamat sa pagsama sa ating video. Huwag kalimutang like tong video na to, i-share ang video na to. Ayan, nakikita-kits po tayo sa susunod na video. Wala pa akong V8 mga pre, baka bukas pa dumating. Kaya naman. Oh, wala pa, sira ito eh. Oh, sira. Yeah. So bukas may tayo, may V8 na. So ingat-ingat po, kita-kits po tayo sa susunod na video. Share this video mga pre ha. Huwag kalimutang i-follow yung ating Facebook, TikTok, ayan ha. Para doon po tayo minsan magkita-kita sa Facebook. Ang dami pa naman DDS doon na pikon na pikon. Ang sarap paglaruan ng mga DDS talaga. Mga bobo walang mga utak 'di ba? Halatang wala nito. Kasi kung ano lang yung pinakain sa kanila ng mga duta yun lang din yung ina-absorb ng utak nila. So maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod video. Ingat po.